Welcome to Heirs of God Christian Ministries online service. Our mission: know Jesus and making Jesus known and lead the people to a real transformation in Christ. Yung nakakaalam o nakakapag-memorize ng 2 Timothy chapter 3 verse 16. Okay, tumayo tayong lahat. Ayan, tayo tayong lahat. Parang pipirirot na kung ano. Magpangako tayo sa Panginoon. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, magagamit sa pagpapabulaan, tutuwid sa likong gawain at ang salita ng Diyos ang siyang mangyari sa atin. Tumayo po tayong lahat. Ang sarap mangako sa salita ng Panginoon, ano? Alam niyo po, kahit sinong napakasamang tao, pwedeng magbago. Tama ba, no? Walang imposible sa Diyos, kahit napakasama ng taong yan. At ngayon ipapag-aralan natin, sa buhay ng mga kapatid ni Joseph, hindi kay Joseph, kundi sa mga kapatid ni Joseph. Manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Dama namin ang kasiyahan sa aming puso, kagalakan, and the excitement, Lord, na matatanggap naming mga salita mula sa inyo. Hayaan mo po na ang bawat isa na makikinig ay patuloy na maranasan nila ang biyaya mo sa kanilang buhay. At ang bawat salitang mamumutawi sa iyong lingkod, Panginoon, ay patuloy na maranasan nila ang kagalakan, kapayapaan, at mga aral na matututunan namin ay may sa buhay po namin. Salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito na binigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon na makaparinig ng iyong salita. Pakadalisayin niyo po ang aming puso sa pagtanggap ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Asa na ba tayo sa Genesis? Nasa Egypt. Nasa Egypt. Sa pangalawang beses, ang mga kapatid ni Jose ay inutusan ni Jacob na bumalik sa Ehipto dahil sa talagang grabe yung famine. Yung extreme famine ay nananalasa pa sa kanila up to the point na yung una nilang biniling mga trigo at mga pagkain ay naubos na. Kaya lang, hindi sila makakabalik sa Ehipto dahil mayroong sinabi si Jose na bagay na dapat nilang dalhin ang kanilang kapatid. So, nagmatigas ngayon nagmatigas si Jacob. Nung nagmatigas si Jacob, hindi gumalaw ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga anak dahil nga hindi naman sila i-entertain doon sa Egypt. Dahil may request itong gobernador. Kaya lang dahil sa famine, nagkaroon ngayon ng time na isabi nila sa kanilang tatay ang request na yon at ipaalala sa kanila yung request na yon. Ngayon papag-aralan natin, sapagkat napakaganda ng ginawa ng Diyos sa buhay ng mga kapatid ni Joseph. Joseph brothers undergoing the very real change in their own lives. Dati po sila ay mga siloso. Dati po sila ay mga mainggitin. Sila po ay parang galit na galit sa kay Joseph, sa mga favorite son ni Jacob. Pero alam nyo po, after 22 years, dito natin makikita ang pagbabago sa kanilang mga puso at sa kanilang mga buhay. Now, gusto kong dalhin nyo, kunin nyo ang inyong Biblia sapagkat iisa-isahin natin ito. Now, wala akong ilalagay na PowerPoint dyan. Wala akong ilalagay. Isa lang po yung title lang ilalagay ko. Ilagay mo lang yung title. Okay?
The real change. So kung wala kang Bible, makisama ka sa may Bible para masundan mo ang ating usapan. Okay? Sa pagbubukas ng Genesis chapter 44, mayroon daw mga Bible. Yung walang mga Bible, mayroon dyan Bible. Sa pagbubukas ng Genesis chapter 44, or prior ng chapter 44, makikita natin na pinakain ng masarap yung mga magkakapatid. Sila ay magkakasama sa isang kainan at anong tawag nito? Yung pagkakasunod-sunod ng kanilang upo ay, talagang makikita mo na ginawang planadong-planado. At magtataka ka, ang inihain kay Benjamin ay 5 times na mas marami kaysa sa kanyang mga kapatid. Mamaya makikita nyo, hindi sila umangal. And after that, in their high spirits, kasi ang sarap-sarap ng kanila, akala nila hindi sila tatanggapin, pero alam nyo po, ang ginawa sa kanila, pinakain sila, at pinadalhan pa sila pag-uwi nila. So makikita natin dito, sa verse 1, tingnan natin. Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako at bago mo isara, ay ilagay mo ang salaping ibinayad nila. Inulit-ulit yon ni Joseph. Tama? Kasi yung dati, iniligay niya rin, hindi niya tinanggap yung bayad at ibinalik niya sa kanilang sako. Tama? Verse 2, at sa sako ng pinakabunso, ilagay mo pa ang aking kupang pilak. Ginawa naman ng katiwala ang iniutos sa kanya, kinabukasan maaga pa'y umalis na magkapatid, sakay ng kanilang mga asno. Alam niyo po, pag nung binabasa ko ito, parang pelikula, no? Injustice to, may nagplot ng ebidensya, no? Napakagandang kung pelikula ito, napakagandang sa akin parang nagvivision ako na nasa pelikula ako. Na isipin mong inutusan ni Joseph yung kanyang kawal, ilagay mo yung aking special na kupa. Para ang tawag nito, makapagplan tayo ng ebidensya sa kanila. Kung tutusin, it was been a tricky na ginagawa ni Joseph. Pero alam natin, he was guided by the Holy Spirit. Right? May gusto lang talaga siyang malaman at maunawaan at may gusto lang talaga siyang makita sa kanyang mga kapatid. This is the final test ng kanyang mga kapatid. This is the final test. So makikita natin dyan, when the brothers left Egypt, they are in the high spirit. Bakit sila ay nasa mata? Sarap na sarap sila kumain. They were treated na napakaganda ng kanila ng gobernador. May dala pa silang punong-puno ng pagkain. At walang nangyari sa kanilang masama at ipinasama pa sa kanila si Simeon. Diba? Walang ipinaiwan. So sa madaling sabi, sila ay reading ng umuwi sa kanilang tahanan. Sa kanilang tahanan, kaya lang mayroong inilagay. Mayroong inilagay na isang bagay. Now, verse 4 and 5. Hindi pa sila nakakalayo sa lungsod, inutusan ni Jose ang kanyang katiwala, habulin mo ang taong iyon at sabihin mo sa kanila, bakit naman ginantihan ninyo ng masama ang kabutihang ipinakita namin sa inyo? Bakit ninyo ninakaw ang kupang pilak ng aking Panginoon? Tama ho ba ito? Tama ba yung kanyang paratang? Hindi. Diba? Iyon ang iniinuman ng aking Panginoon at ginagamit din iyon sa panguhula. Napakalaking kasalanan ang ginawa ninyong ito. Alam nyo po, yung kapatid ni Joseph was trapped into, natrap sila sa ginawa ni Joseph. Mayroon kasi siyang gustong, ayaw niyang umalis ang kanyang mga kapatid na hindi niya nakikita ang kanyang tatay at ang buong pamilya. Actually, ang nasa kaisipan talaga ni Joseph, dadalhin niya ang kanyang pamilya sa Egypt. So yung mga ginagawa niya is only a trap, is only a trick, masamang tingnan, pero that could be, kasi kung magpapakilala siya, madali, parang hindi niya makikita kung ano ang transformations na mayroon ng kanyang mga kapatid.
Kaya nagpasimula siyang magbigay o maglagay ng mga bagay-bagay. Nagtanim siya ng ebidensya o nagtanim siya ng isang bagay para matrap sila at para sila ay mahuli. Joseph tested the heart of his brothers and brought them to complete repentance. Alam niyo po, nakikita ko dito, parang sabi dito, mayroong kupang ibinigay at yun ay ginagamit sa panguhula. Ako para sa aking pagkaunawa, maaring yon ay personal na cup nila, na personal na cup. Or maaring yun talaga ay ginagamit niya as part ng kanyang anong tawag nito, ng kanyang pagsasabi ng mga dreams, na hindi bulang kristal yung cup. Hindi natin alam. Pero probably dahil nga siya ay isang gobernador at kumikilala, hindi siya pwedeng magpakilala na siya ay Hebreo. Kaya maniniwala ang kanyang mga kapatid dahil mayroong cup of divinations, siya ay nasa pagdadamit ng bilang Egyptians. Pero makikita po natin dito na nakita na sabi niya, habulin mo. Sabi niya, alam nyo, ginawa na kayo ng mabuti ng aming Panginoon, pero ginawa nyo po siya ng masama. But, alam natin na ang mga kapatid nito ay walang ginawa. Tama? Wala silang ginawa. Now, tingnan natin, verse 6 to 10. Inabutan sila ng katiwala at gayon nga ang sinabi sa kanila. Sumagot naman sila, ano pong ibig ninyong sabihin? Bakit kayo nagsalita ng ganyan? Ni sa isip ay hindi namin magawa yan. Wow! Which in fact, totoo naman. Sa realidad, totoo naman. Ano ibig sabihin sa kanila? Nasabi nila yon dahil ang totoo, wala talaga silang ginawang masama. Nakita naman ninyo, verse 8, nakarating na kami sa Kanaan, gayon man ibinalik pa rin namin sa inyo ang salaping nakita namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilag o ginto sa tahanan ng inyong Panginoon? Ginoo, kung makita po ninyo sa sino man sa amin, ang kupang sinasabi ninyo ay dapat mamatay at alipinin ninyo kaming lahat. The brothers confidently stated that they do not have cup. Alam niyo po dito ko nakita ang kanilang pagbabago. They trust one another. Diba? May pagbabago na sa kanila. Kasi kung tutusin, walang tiwala ang bawat isa ito. Diba? Nung ginawa nila ng masama si Joseph, nagbabanggaan sila. Nagbabanggaan sila. Si Joda ayaw na napatayin si Joseph. Pero yung iba gusto lang patayin. Nagbabanggaan sila. Pero dito, sila ay nagkakaisa. Sila po ay nagkakaisa. Sabi nila, kung si Simon ngaya ang maanapan kang kupang yan, let him be na maging servant. Let him be na siya ay maging slaves ng inyong Panginoon. Okay, verse 9. Verse 10, mabuti, tugon ng katiwala. Kung kanino makita ang kupa, siya ang gagawing alipin. Makakalaya na ang iba. So makakalaya na ang iba. Now, ano pong ibig sabihin dito? Alam niyo po, sila ang gumawa ng kaparaanan ng anong tawag nito ng mismong sila yung matatrap. No, sabi nila, kung sino ang makitaan sa amin, abay siya ang maging slave. Tama? Bayan mo maging slave. Andun yung kanilang pagtitiwala sa bawat isa na hindi gagawa, pero hindi nila alam na kay Benjamin yung kupa. Hindi nila alam. Alam niyo po sa Biblia ay sa English the word that each man speedily let down his sack. Ang bilis nilang ibaba. Sa madaling sabi, kung sila ay mayroong ginawang masama, abay mag-iisip muna sila. Isipin nila, wag muna nating ibaba yung sako ni Benjamin.
Pero sabi nila, they speedily let down their sacks. Sa madaling sabi, talagang ang kanilang konsensya ay tama. No? Yung tamang-tama. But the planted evidence was found according to their oath that would now be read other favored son. If they hated Benjamin as much as they hated Joseph, they would be glad. Na? Tingnan natin ngayon sa verse 11 to 13. Sabi diyan, ibinaba nila ang kanilang mga sako at pinagbubuksan. Pinagbuksan nila. Isa-isa itong hinalughog ng katiwala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata at natagpuan ang kupa sa sako ni Benjamin. Pinunit nila ang kanilang damit sa tindi ng kalangkutan. Ikinargang muli sa asno ang kanilang mga sako at bumalik sa lungsod. Wow, may pagbabago. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung sa dati nilang ugali at karakter, pasalamat sila, mawawala yung paborito ng kanilang ama. So pag nawala na yung paborito ng kanilang ama, sa kanila na yung mana, lahat ng kayamanan ay sa kanila at wala na silang kaagaw. No? Pero alam niyo po, makikita natin dito na mayroong pagbabago sa buhay ng mga kapatid. They tore their clothes. Sila po ay nagdalamhati. Sila po ay nalungkot. No? Yung kanilang pagpunit ng kanilang damit, this was an extreme expression of horror as if someone had just died. Yung pagpunit ng kanilang damit, alam nila na sila ay magiging slave panghabang buhay ng Egypt. Alam nila na ang kanilang kapatid na si Benjamin ay hindi na nila makakasama. So gano'n na lang ang kanilang lungkot. Gano'n na lang ang kanilang pagdadalamhati. The reactions of the brothers showed that for them, this was the worst thing imaginable. The cup was found in the sack of their father's favorite son, the one he worried about the most. Now Benjamin was sentenced to life of slavery in Egypt, not to death. Alam niyo po, ito ang kinatatakutan ni Jacob bago ipadala ang kanyang anak. Nangyari ang kinatatakutan. No? Nangyari yung kanilang kinatatakutan. This was a radical change in the brothers. Before, they didn't care about their father, nor they didn't care about Benjamin and Joseph. Dati wala silang pakialam. No? Bakit nasabi natin wala silang pakialam? Abay, nagsinungaling pa sa kanilang tatay na namatay si Joseph na ginutay-gutay ng hayop. No? Pero alam nyo po, doon sa senaryong yon, marahil sila ay nagbago dahil nakita nila kung paano nagluksa ang kanyang ama. Kung paano nagluksa ang kanilang ama. No? Pero ito po, hindi nila iniwan ang kanilang kapatid. Ang ginawa nila, kinuha nila yung mga sako, inilagay sa kanilang mga asno, buminalik sila sa Egypt. Tingnan natin, verse 14. Nasa bahay pa si Jose nang magbalik si Judah at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, sila'y yumukod sa kanyang harapan. They fell before him on the ground. Anong makikita natin ulit dito? For the third time, na lumuhod sila sa harapan ni Joseph. Ano naman maalala natin? Yung kanyang panaginip. They fulfilled the dreams Joseph had more than 20 years before. When they fell him on the ground, it also demonstrated that the brothers were desperate for the favor na kukunin nila, na nahihingi nila sa gobernador. Grabe yung kanila, grabe yung pagbabago. No? Kung tutusin, pwede sila makipaglaban. Pero hindi po sila nag-plead for mercy. Nag-plead for mercy. Hindi po sila nag-retaliate ng kanilang ginawa kasi ang totohanan, wala naman silang kasalanan.
When they fell before him on the ground, it also demonstrated that the brothers were desperate can be for with the Egyptian official to obtain the release of Benjamin. They knew it was a genuine disaster to lose Benjamin into the bereaved father. Kaya po sila bumalik sa Egypt. Alam niyo po kung bakit? Dahil alam nila, ikakamatay yon ng kanilang tatay. Ikakamatay ng kanilang tatay. Kaya makikita natin, sabi diyan sa verse 16 and 17. Ano sabi niya diyan? Verse 15. Sabi sa verse 15, sinabi ni Jose, ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo na alam na marunong akong manghula? Wala kayong maitatago sa akin. Verse 16, wala na po kaming masabi, sagot ni Judah. Wala na po kaming maikakatwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala. Take note, may pagkakasala ba sila? Wala. Pero alam nyo po, maaaring sa puso nila, Diyos ang nagbunyag ng kanilang pagkakasala dahil may ginawa silang karumal-dumal na pagkakasala. Na may ginawa po silang pagkakasala. With these words, Judah revealed God's work among the brothers in Judah's mind. The brothers were now destined to live the rest of their lives bilang isang slaves because they sold Joseph as slave. Parang sa isipan nila, eto ang ginawa namin kay Joseph, bininta namin na alipin, ngayon kami din ay magiging alipin rin. Grabe ano? So the brothers were innocent of the sin of stealing the cup, but they are guilty of their sins before pa. No? Before pa. So in the same way, sa atin din, we might take pride because we're innocent of some sin. Maaring tayo ay may mga bagay nang napatawad na tayo, pero alam nyo po, may mga bagay pang kasalanan na itinatago tayo na hindi pa natin inihingi. Lalabas at lalabas yan, at ilalabas yan ng Panginoon. At ilalabas yan ng Panginoon. You can't hide from your sin. Time does not erase the guilt of your sin. Only the blood of Jesus can. Hindi ma-erase ng panahon ang kasalanan natin as long as hindi natin hinihingi ng tawad, mga kapatid. No? 22 years before, when the brothers thought to kill Joseph but threw him into the pit, he cried out to them pleading with anguish. May isang, sabi ni Donald Barnhouse, isang physicist, sabi niya, kinumput niya, a physicist could compute the exact time required for Christ to go 25 yards in the eardrums ng kanyang mga kapatid. Sa madaling sabi, naghihiyaw si Joseph noong panahon, ng 20 years before, naghihiyaw siya. Ibig sabihin, humihingi siya ng, anong tawag nito, kinakausap siya, nagpiplead siya sa kanyang mga kapatid, 25 yards lang ang layo. Sa tainga ng mga kapatid niya, naririnig sila, kaya baka naririnig sila, gusto nilang pantayin si Joseph. Dahil naririnig sila sa sigaw ni Joseph at sa paghingi ng tulong or sa pagkikipag, anong tawag nito? Yung pagpiplead ni Joseph na palayain siya. Pero alam nyo po, but it took 22 years for that cry to go from the eardrums to their heart. Umabot ng 22 years yung kanilang naalala nila na ang kanilang kasalanan ay karumal-dumal. Na? It took 22 years. Grabe, ano? It took 22 years. Sabi ni Judah, here we are, my Lord, slaves, both we and he also we, whom the cup was found. Tingnan natin, sabi niya. Wala po kaming may kakatwiran sa mga pangyayari. Diyos na po nabunyag ng aming pagkakasala. Kaya hindi lamang kinakitaan ng kupa, kundi lahat kami alipin na ninyo ngayon. Wow! Ang usapan, ano ang usapan? Sabi nila, kung sino ang kakitaan nyo ng kupa, bayahan nyo siya ang maging slave. Sabi ng katiwala, okay, walang problema. Nang makita kay Benjamin, eto na yung kinatatakutan nila. Sa kanila, walang problema kung sila maging slave. Pero ang pinakapaboritong anak na, isa sa pinakapaboritong anak ang mawawala. Iyon ang pinangako nila sa kanilang tatay.
na ibabalik yung kanilang kapatid. No? Na ibabalik yung kanilang kapatid. Now, ano makikita natin dito? May pagbabago sa kanila? Yes. For 22 years, God developed their character. Mga kapatid, how many years na tayo sa pananampalataya? You are still struggling in your sin and you are in the sanctification process. Marami pang inaalis sa ating mga buhay. Marami pang binabago sa ating mga buhay. No? Alam niyo po, minsan, makikita tayo, may mga kapatid tayo na matatagal na sa pananampalataya. Nagkakasala pa rin. Nagkukumit ng pagkakasala. Mayroon pa rin silang mga ginagawang pagkakamali. Don't judge them. They are on the process of sanctification. No? Maaaring hindi lang sila naging mapagbantay sa kanilang mga sarili. Kaya nga dapat magbantay tayo. Sabi sa Biblia, huwag nyo nga akalain na kayo ay nakatayo. Baka minsan kayo ay mabuwal. Pero yung mga nagagakita, yung mga matatayog, matatatag sa pananampalataya, dapat kayo yung nag-i-encourage doon sa mga nabubuwal. No? Kayo yung mga nag-i-encourage, kayo magbibigay ng kalakasan. Hindi dapat kayo yung magja-judge. Hindi dapat kayo ang magbababa ng kanilang na sila ay nasa mababa na ibababa pa natin. No? Natingnan natin sa verse 18. Lumapit si Judah kay Jose at ang sabi, nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagalit. Ang ganda nito. Kung sa pelikula, garo siya nagbibilid na, Panginoon, huwag sana po kayong magalit. Pwede bang parapatin yung ako po ay magsalita? Diba? Sabi niya, ang turing ko sa inyo ay para na kayong paraon. Grabe, no? Harap-harapan sinasabihan niya si Joseph. Alam niyo po, ang turing ko na sa kanyo para na kayong paraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang sabi po namin, may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina, kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin namin siya rito upang makita, ipinaliwanag po naming mahirap ilayo sa aming ama ang bata sapagkat maaring ikamatay na ito. Ngunit ang sabi naman ninyo, hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi naman siya maihaharap dito. Anong sabi ni Judah? Sabi niya, Gobernador, kung tutusin po, tinanong nyo lang naman kami. Ang tanong nyo sa amin, tinanong nyo kami kung may magkakapatid kami. Ang gusto lang talaga namin, bumili dito ng grain, bumili ng pagkain. Ang gusto lang po talaga namin ay magkaroon ng pagkain. Kaya lang, tinanong nyo po kami, ininterrogate nyo po kami, kaya nasabi namin na mga kapatid, pero parang sasabi niya, hindi po namin nakalain na ganito ang mangyayari sa amin. Hindi po namin nakalain na ganito ang mangyayari. Kung tutusin, tinanong nyo kami, sinagot namin kayo ng katotohanan. Parang sinasabi niya, ang totoo po, wala naman kaming ginawang kasalanan. Nagsasabi naman lang kami ng katotohanan. Na this could be the very heartfelt words of Judah. Nagsasabi siya ng katotohanan. He plead. Alam niyo mga Kristiyano, hindi porket parang, anong tawag nito? Yung pigdadaog-daog na kita, dahil kita mapaliwanag kang sa tuyang side. We need to tell our side. Hindi pwedeng, hayaan na lang natin na parang daog-daogon kita kang iba is just because we are Christians at hindi tayo nagre-retaliate, we don't repeat the evil. But we have the right. Na ipaalam natin yung side natin, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa tama. Lalong-lalo na kung tayo ay nasa tama. No? So sabi niya, parang nirecount na yon, tinanong nyo lang naman po kami. Sinagot namin kayo. Tapos sinabi nyo sa amin, nadalhin namin dito yung kapatid namin. Dinala po namin. Parang, ano bang gagawin na lang naman pag nanakawan namin? At takot na po kami sa mga nangyayari. Grabe na. Sabi niyan sa verse 24, ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama
na pumarito upang bumili ng kaunting pagkain. Ipinaalala namin sa kanya na hindi niyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyong dalawa lamang ang anak ng kanilang ina, wala nang isa, maaring siya'y niluray ng mabangis na hayop, at kung ang natira ay isama pa ninyo, maaring mamatay ako sa dalamhati. Hindi niya po sinabing namatay na si Joseph. Hindi sinabi ni Joda. Sa kaisipan ni Joda, nagniniwala siya na buhay pa si Joseph. Kasi ang sinabi niya dito, maaring siya'y niluray ng mabangis na hayop. Wala na yung isa. Ibig sabihin, hindi nila kapiling. Pero hindi niya po sinabing patay. Hindi po niya sinabing patay. No? Now, ano ang makikita po natin dito? Ang makikita po natin dito, ipinaliwanag niya yung buong katotohanan sa mga nangyayari. Verse 30. Ang buhay po ng aming ama ay karugtungan ng buhay ng bata. Kaya kung babalik kami na hindi ito kasama, tiyak na siya ay mamamatay. Kapag nakita niyang hindi namin kasama ang bata, malalagutan siya ng hininga dahil sa kalungkutan. 20 years before, the Joseph's brother have a care to their father. Grabe, ano? 20 years before, wala po silang pakialam sa kanilang tatay. Wala po silang pakialam sa kanilang pamilya kung anong mangyari kahit mamatay sa kalungkutan ng kanilang ama. But after the 20 years, nagkaroon na po sila ngayon ng pagmamahal sa kanilang ama. Judah showed they were now greatly concerned for the feelings and the welfare of their father. These were more evidence of a changed heart to care when you didn't care before. Ang alagaan ang hindi mo inaalagaan dati. Ang mahalin na hindi mo minamahal dati. Ang mayroon kang concerns sa wala kang concerns dati. This is especially significant when we think about deeply Jacob, Judah's father, must have hurt him and the other brothers through the years of his constant favoring of Joseph Benjamin. Kung tutuusin, favorable na sa kanila na si Benjamin ay nadakip. Pero dahil nga sa kanila ay mayroong pagbabago, iba po ang kanilang reaksyon sa mga nangyayari. Verse 33. Sabi diyan sa verse 33, kaya kung papayag kayo, si Joda ito ako na ang alipinin ninyo sa halip na itong aking bunsong kapatid. Pahintulutan na ninyo siyang isama ng iba kong mga kapatid. Hindi po ako makakauwi kung hindi kasama si Benjamin. Hindi ko po makakayanan ang matinding dagok na darating sa aming ama kung yun ang mangyayari. This was a dramatic change from the 22 years before when the brothers did not care about Joseph, but Benjamin, they have cared. Nagbago ngayon yung kanyang mga kapatid. Alam niyo po, kilala niyo si Judah? Si Judah was in the lineage of Jesus Christ. Mayroong puso si Judah na i-replace niya ang kanyang sarili doon sa may kasalanan. Judah is the representation or metaphor of Jesus Christ. Tayo ay guilty sa harap ng Diyos. Nagkasala tayo sa harap ng Panginoon. But Jesus Christ replaced Himself to die for our sin. Si Judah, mayroon siyang pinakitang bagay dito na gagawin ng Panginoon. 2,000 years ago, He died for our sin. Siya ay nireplace para sa ating mga kasalanan. Willing na willing si Judah. Sabi niya, Panginoon, kung mamarapatin niyo, ako na lang po. Yung iba kong mga kapatid, pwede ho bang si Benjamin, palisin niyo na lang. Hindi ko po kayang makita ang aking tatay mamamatay sa kalungkutan. Ako na lang po.
Sabi niya, hindi rin ako magkakauwi sa bahay hanggat hindi ko kasama si Benjamin sapagkat pinangako ko po sa tatay ko na dadalhin ko si Benjamin na buhay. Grabe ano? What a changed heart sa buhay, sa puso ng mga kapatid ni Joseph. They trusted each other. Alam niyo po, through this chapter, there is a remarkable evidence of the changed heart of Joseph brother. Tingnan niyo po ito. Number 1, they did not resent it when Benjamin was given the favored portion. Tama? Kung tutusin, sa pagkain pa lang nila, 5 times yung pinakain kay binigay na hain kay Benjamin at sa kanila isa lang, pero wala po kayong makita doon na nag-retaliate sila. May pagbabago. Tama? Pangalawa, they trusted each other, not accusing each other of wrong when accused of stealing the cup. Wala po silang pagsisisi. Bakit mo nga kinuha yung Benjamin? Alam mo naman ganito, ganyan. Wala po kayong makita doon na pinagsisisi, na parang sinisisi nila si Benjamin. Tama? Anong ginala nila? Wala po. As in talagang in totality, andun sila sa pagbabago. The real transformations happen in them. They stuck together when the silver cup was found. They did not abandon the favored son and allow him to be carried back to the Egypt alone. Hindi po nila iniwan. Parang pwedeng sabihin nila, sige, litisin nyo si Benjamin. Hindi po. Anong ginawa nila? Bumalik silang magkakasama. One for all for one. No? Another thing, they completely humbled themselves for the sake of the favored son. Ano po ang ginawa nila? Lumuhod po sila. Grabe yung pagpapakumbabang ginawa nila for the humility na ginawa nila para lang makuha nila yung favor ng gobernador. They completely humbled themselves. They knew their predicament was the result of their sin against Joseph. Naalala nila ngayon, nakikita nila ngayon na ang kanilang sitwasyon ay bunga ng kanilang ginawang kasalanan before. And that could be na dapat na maisip natin mga kapatid. And sometimes, why we are facing now so many problems in our lives because of what we've done before. The result ng buhay mo ngayon, yan yung buhay mo dati. Nagkasakit ka sa baga dahil sa paninigarilyo. Nagkasakit ka sa atay, nagkasakit ka sa mga liver dahil sa iyong mga hindi pag-aalaga ng buhay mo before. That could be the result. No? That could be the result. Kailangan maihingi ng tawad. Kailangan mailapit mo sa Panginoon ang mga bagay na yan. They offered themselves as slaves to Egypt, not abandoning Benjamin, the favored son, their brother. They offer themselves. Kami na lang po, lahat na lang kami, gawin mong slaves. Lahat na lang po, gawin mo kaming mga servants. Isipin nyo yun na pagbabago. No? They showed due concern for how this might affect their father. Nakita nila kung gaano kahirap sa buhay ng kanyang tatay ang mangyayari. Kaya they pleaded so much to the governor. And Judah was willing to be a substitutionary sacrifice for his brother, out of love for his father and for his brethren. Kayang magsakripisyo ni Judah alang-alang sa kanyang mga kapatid at sa kanyang tatay. Ito ang pagbabago nakita natin sa buhay ng mga kapatid ni Joseph. Now, ilagay natin po sa ating mga sarili ngayon. What could be the characteristics? Bro Sandro, what could be the characteristics of the real change? First, makikita natin dyan. Ano ba yung characteristics na makikita natin ng katotoo? Okay, next. Kagilagay. Number 1, humility. Ang isang taong binago ng Diyos, mayroon na tayong kapakumbabaan. Hindi tayo naglalagay ng ating ego. No? Hindi na tayo mapagmataas. Hindi na tayo yung parabang ang tingin natin sa ibang tao ay mga maliliit na para ba tayong holier than thou. May pakumbabaan tayo. Tayo pati yung mga taong madaling makipagkasundo. Tayo yung mga taong madaling mawala yung galit.
Tayo yung mga taong may kakayanang ayusin ang mga bagay-bagay para sa kabubuti ng lahat. Tayo yung may kakayanan. Because we have a changed heart. Because of the humbleness that we have. Mayroon tayong humility. Pangalawa, the characteristic of our real leaders, we don't repay evil. Alam nyo po, hindi sila nag-isip ng masama sa gobernador. Wala silang, kung tutusin, wala silang kasalanan. Hindi sila nag-plead na wala na ganito, ganyan. Alam nyo po, doon natin nakikita na ang isang Kristyano'y dapat makita sa atin na kapag tayo ay ginawa ng masama, wag natin silang babalikan ng masama. Ang ganda ng topic ko noong Sunday sa Sorsogon. Sabi ko sa kanila, kung ang isang tao gumawa sa iyo ng masama at binalikan mo siya ng masama, ikaw ay masama na. Bakit? Wala na kayong pagkakaiba. Kung siya ay binalikan mo, ibig sabihin, ginawan ka ng masama, inulit mo at ginawan mo siya, nako, mas malala ka pa sa taong yon. And you do not show that you're a Christian. Hindi mo ipinapakita na ikaw ay Kristiyano. We as Christians, we don't repay evil. Anong sabi sa Romans chapter 12, verse 20-21? Daigin nyo ang masama ng mabuti. Now, kung ang inyong kaaway ay nagugutom, pakainin mo. Kung ang iyong kaaway ay nauuhaw, painumin mo. Nang sa gayon, ay para kang naglalagay ng baga sa kanyang ulo. Ng tubig pala. Baga sa kanyang ulo. Alam nyo po, napakahalaga sa atin ang ipakita ang maayos na pamumuhay at pakikipagkapwa-tao. Sapagkat dyan natin makikita ang totoong pagbabago. Makinig kayo mga Christians. Iwas kayo palagi na makipag-away even in the social media. Nakakalungkot, no? Na sa social media pa naglalagay ng kanilang mga hinaing, ng kanilang mga sasabihin sa kapwa. No. Those are the books. Facebook is your book. Kung ano ang pinopost mo dyan, yun yung buhay mo at nakikita nila. Kaya kung masamang sinasabi mo sa kapwa, nako, babasahin nila, ganun ang ugali mo. Don't repay evil. Kahit ginawan tayo ng masama, always sabi dyan, do not persecute them, but bless them. Basahin nyo in Romans chapter 12. Do not repay evil with evil. And next, the characteristics of a real change is willing to sacrifice for the sake of others. Nakita nyo si Judah? Is willing to sacrifice. Ganon din po sa atin mga kapatid. Actually, kung titingnan mo, ang characteristic na yan, 3 lang yun na inilagay ko. Yung 3 characteristic na yan, this could be the character of Jesus Christ. Tama? Bakit ko po nasabi? Siya ay Diyos, bumaba bilang isang tao, namatay sa cross para sa ating mga makasalanan. Humility. Ginawan siya ng masama. Tama? Pinako siya. Pinaparusahan siya, pinahirapan siya. Pero nung sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Instead na sila isumpahin, they blessed them. Naawa siya. And Jesus Christ are willing to sacrifice Himself. Iniwan niya ang langit para lang sa atin. At yan din ang nakita natin sa buhay ng mga kapatid, sa buhay ng mga kapatid ni Joseph. This is a character of the Lord Jesus Christ that we need to exemplify at kailangan nating tularan. Romans chapter 8 verse 29. Tingnan natin. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Tama? Tayo po ay dinadala, tayo po ay inaayos ang ating karakter para maging katulad ng Kanyang anak. To be in Christ-like character. To be in Christ-like character. Another thing, buksan nyo inyong Biblia, and Philippians chapter 2.
for my last verse. Philippians chapter 2, verse 1 to 2. Sabi diyan, kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan. Magbuklod kayo sa isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Verse 4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. Verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ni Kristo. Anong kaisipan mayroon si Kristo? Sabi diyan sa verse 6, na kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba, humility. Siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. What? Do not repay evil. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At sa lahat, ang lahat ay magpapayag na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Anong sabi niya doon? Have the mind of Christ. Kapag tayo ay mayroong kaisipang tulad ni Kristo, totoo ang pagbabago. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you for attending our online service. If you need counseling or have questions, contact us at our contact number 093013096768 or at our Facebook page Heirs of God, or visit us on site here at Purok Tres, Barangay 49, Biga, Legazpi City. Until next week here at HGCM Online Service, please like, share, and follow for updates.